ay atin pong pagsasalu-saluhan. Ito po ay matatagpuan sa Lucas chapter 23 verse 33 up until 43, pero babasa lamang po ako ng ilan. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na Bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanya kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatayo rin doon at nanunood. Nililibak siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya ang Mesyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. At sinabi nila, "Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili." At nakasulat sa ulunan niya ang isang wika, Hebreo, Latin, at Griego, na ang ibig sabihin, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng mga salaring nakabitin o ng isa sa mga salaring nakabitin at sinabi, "Hindi ba ikaw ang Mesyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng isa sa kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa, ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." Palayan ng Diyos ang pagkabasa, pagkaunawa ng kanyang mga banal na salita. Minsan, si Don Quixote ng La Mancha ay nagsabi ng ganito, "Human beings chain themselves to luxury, thinking they can find happiness in it. But simple living is the greatest treasure." Itong mga salitang ito ay isa sa nasa puso ng ating ipinagdiriwang ngayon. Christ the King. Pero maaaring tanungin natin, if Christ is the King, bakit yung binasa natin tila taliwas doon sa ideyang alam natin tungkol sa pagiging hari? Tila kakaiba yung nasa isip natin kapag sinabing hari. Sanay tayo sa mga hari o leader na nandoon sa itaas. Nandoon sa pinaka magandang kalagayan ng buhay. Siguro pwede nating sabihin nasa isang silid na kahit 40 degrees sa labas ay malamig yung kanyang kinalalagyan dahil punong-puno ng aircon.
Sanay tayo sa hari na may mga security guard, bodyguards. Yung haring alam natin ay yung mga hari na hindi mo basta-basta pwedeng hawakan at lapitan. Subalit si Jesus, Christ our King, ay hindi ganon. In fact, si Jesus ay ipinanganak hindi sa palasyo, kung hindi sa kulungan ng mga hayop. Isa sa pinakaabang kalagayan na pwedeng maranasan ng isang tao. Hindi siya sumakay sa limousine, kundi naglakad sa mga daang mabato, maputik, at maalikabok. At sa ating talata, siya ay hindi itinanghal na nasa trono kung hindi pinili niya yung krus. Hindi yung gintong, anong tawag doon? Corona. Kung hindi tinik na corona ang kanyang pinili. Hindi niya niloob na siya ay magkaroon ng marangyang buhay dito sa lupa, kundi pinili niya ang simpleng buhay. At ano yung impact noon sa atin ngayon na nakakaranas ng kahirapan? Kailan kayo huling pumunta sa pamilihang bayan? Nung nakaraan, nagpunta ako sa merkado at bibili ako ng paborito kong gulay. Salamat nga pala sa nagpadala ng gulay kagabi. Hindi ho nagtagal ng 30 minutos. Agad na ubos. At sana'y may sumunod pa. Nagtanong ako ng talbos ng kalabasa. At ang sabi ko, simpleng ulam, mura pa. Subalit ako'y nagulat nung sumagot yung nagtitinda. Ang sabi niya, 35 po ang halaga. Abay, ako'y biglang nagulat at nabitawang ko. Ang sabi ko ayoko niyan. Siguro iba naman. Dumampot ako ng sitaw. Isang tali, 4 na mahaba. 4 lang. Tinanong ko, magkano po ito? Parang kung hindi ako nagkakamali, nasa 20 yung 4 na piraso. Napakamahal na nang bilihin. At kahit ang mga gasolina, mahal na din. At kahit yung ating rate ng palitan ng dolyar ay apektado din. Kung si Kristo ay hari at pinili niya yung buhay na hindi marangya at pinarurusahan pa nga, ay ano ang dinudulot nito sa akin? Personally, it is a relief for me because nakakagaan po ng damdamin na dahil ang Panginoon ay ganoon, yung kanyang pinili, kung gayon, naiintindihan pala ng Panginoon yung nangyayari na hirap sa akin ngayon. Hello? Naiintindihan ng Panginoon yung pagod mo, yung pagkapuyat mo dahil sa araw-araw na pagtatrabaho.
kayod ng kayod, pero parang kulang pa rin. Dahil ang Panginoon ay bumaba doon sa ating kalagayan. Naranasan niyang mahirapan, naranasan niya yung buhay na payak, simple. Dahil doon, hindi siya malayo doon sa realidad ng buhay natin. Amen po ba? Subalit higit pa roon, ay may pinakikita sa atin ang kalagayan ng paghahari ni Kristo sa ganoong kalagayan na siya ay ipinako sa krus at siya ay pinarurusahan at siya ay nililibak at siya ay iniwanan ng kanyang mga alagad, tinalikuran siya ng kanyang mga inaasahan at ang sabi doon sa talata, kung ano yung suot niya, na iyon na lang, halos underwear na lang ang suot ng Panginoon, ay hinubad pa at pinagsugalan para malaman kung kanino mapupunta. Nang ang Panginoong Hesus ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, matuturing siyang walang-wala. Pakitingnan nga katabi mo, pakisabi sa kanya, buti ka pa, hindi ka walang-wala. Ayoko pong isipin na ang mensahe o sermon na ito ay isang guilt trip. Ayokong baka pinagigilty ko kayo dahil tayo ay against ba tayo sa kayamanan? Galit ba tayo sa mayaman? Hindi po yun. Ayoko namang magilty kayo na kayo ay paminsan-minsan nakakabili ng mahal na kape sa Starbucks. Hindi naman tayo nag-guilt trip tungkol doon sa binibili natin na mga mahal na relo o doon sa pagkain sa paborito nating restaurant na kung minsan ay isang order ay 1,000 to 3,000 ang halaga. Hindi iyon ang gusto nating iparating. O kaya ay yung mga magagarang damit na signature na madalas ay kaya nating bilhin. Hindi tayo nagpo-promote ng suffering. Hindi tayo nagpo-promote ng minimalism. Pero sa katotohanan, itinuturo sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang pagiging hari yung dalawang tanong. At ito yun, alam ba natin kung ano ang pagkakaiba ng salitang luxury at necessity? Ano ang pagkakaiba ng salitang need doon sa want? Ano yung kailangan at ano yung kagustuhan lamang natin sa buhay? O yung mas malalim na tanong, totoo na kung minsan dapat lang namang ma-enjoy natin yung ating pinagpaguran. Pinagpaguran naman natin yun. At kung minsan kinukumbins natin ang ating sarili, I deserve this because this is my reward dahil dun sa aking pinagpaguran. So bibilin ko yung gusto ko sapagkat iyon ay karapat-dapat sa akin. But the question is, because of that, masasabi ba natin na tayo ay malaya o tayo ay
nakabilanggo doon sa comfort na ibinibigay ng mga bagay. Pag-usapan natin yung luxury. Hindi po masama yung luxury. And may nagsabi, luxury is a neutral thing. Hindi siya masama, di rin siya mabuti. Kung umorder ka ng mahal na pagkain sa isang mamahaling restaurant, hindi yun masama. Kaya lang yun nagiging masama ay kapag ka yung comfort, yung pleasure na ibinibigay noon ay nagiging substitute doon sa tinatawag nating character. Kapag yung pagiging elegante ng ating alahas, pananamit, ay hindi natin namamalayan, nagiging panangga na natin, nagiging maskara na natin, nagiging armor na natin. Kapag yung mga nakakamit natin, nakukonsume natin, na mga bagay sa ating buhay ay pinagkakamalan na natin na iyon ang tunay na nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay, then those things, those luxuries are starting to betray us. Kaya sinasabi is that when we are being changed into luxury, we become slaves. We are not free, and we become imprisoned and even caged dahil po doon sa mga bagay na mayroon tayo. So let me ask you, are you free? O are we in chain? Hindi ka ba makabitaw? And when I say this, kasama ang sarili ko, hindi ba tayo makabitaw doon sa kung ano yung uso? Kung ano yung tinatawag natin latest trend, latest gadget, kung ano yung mga premium, ano yung mga deluxe. Nakatali ba tayo doon sa mga word na limited edition? Doon sa Pro Max edition? At kung ano-ano pa. Kapag nakatali ka doon, then you are not free. Minsan, nai-stress tayo. Kasi gusto natin magkaroon tayo o makabili tayo ng mga bagay na meron ng kapitbahay. O kaya mabigyan natin yung ating mga anak ng meron yung kaklase niya. Minsan nahihiya tayo kasi luma yung kotse natin. Luma yung gamit natin. And the more we acquire, the more we possess, the more we fear of losing it. Di ka na makabitaw. Naalala ko nung nag-uusap kami ni Mrs. nung isang araw, na pag-uusapan namin, hindi habang panahon nandito tayo sa Gatbuka. Paano kung mailipat tayo doon sa lugar na binabaha? And we started asking, what about our car? Paano yung motor? Yung dalawang motor natin? Paano? And then, suddenly, ang sabi namin, then,
siguro ang pinakamabuting gawin, let it go. Nung nandito tayo sa Gatbuka, it served its purpose. Pero pag tayo'y nalipat, at yung sitwasyon doon sa lilipatan ay hindi na mabuti, na may kotse, then magiging burden na lang yan sa atin. Magiging pasanin na lang yan sa atin. We should learn to let it go. Kahit yung mga gadgets, tablets, at ano pa mang bagay. Ang sabi ng Panginoon, dito sa lupa, may mga naninirang tanga, may mga magnanakaw. Anong gagawin mo pag nawala? You learn to free yourself from those things. Hindi mo kinakailangang kumapit diyan. Hindi mo kinakailangang gumawa ng mali para magkaroon ka niyan. And so, kung hindi natin kayang bumitaw sa mga bagay na yan, then, hindi sila gamit. Kung hindi tayo ay alipin ng gamit. Hello? Kayo po ba'y nariyan pa? And so, the question is, ang daming tanong, ang dami nating iniisip, ang dami-dami nating bayarin para lamang ma-maintain yung imahe na gusto natin. Pero ito, magandang paalaala sa atin na ang tunay na hari na tinatawag natin ang Panginoong Hesukristo lumagay sa kalagayang walang-wala pero makapangyarihan, pero malaya, at hindi ba natin gusto ang ganoong kalayaan sa ating pong buhay? Someone said, difficulties show what men are. Habang tayo'y natututong magtiis, natututong kahit papano'y humarap sa kahirapan, doon nare-reveal kung sino tayo bilang tao. At kapag inalis mo yung hirap sa isang tao, ang tanong, sino na siya? Sino na siya? Sino na tayo? Kung isipin mo lang na mawawala sa iyo yung comfort mo, mawawala sa iyo yung mga taong inaasahan mo, mawawala yung mga tagahanga mo, mawawala yung mga admirer mo, sino ka na? Kung ang sagot mo ay para ka ng binura sa mundo, para ka na lang isang multo sa buhay ng isang tao, then baka masyado kang nakaasa sa mga bagay po na yun. Pero kung sa tingin mo, pwede naman akong magkaroon ng ganyang bagay, pero pwede rin namang wala, then it's just a preference. Amen po ba? Preference. Masarap magkaroon ng yung preference. Pero pwede din namang wala. Kaya din natin. And then, maybe, pwede nating sabihin that we are free. Hindi na ako magtatagal dito sa mensaheng ito. Limitado lang ang oras na meron tayo. Preference. Material things. Luxury should never sit on the throne of your life. Only the true King, which is Jesus. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanyang ebanghelyo, ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang lahat ng bagay at yaman sa mundo kung
mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ito yung warning ng Panginoon sa atin. Jesus warned us not against wealth, but against attachments. Nais ng Panginoon. Ang sabi doon sa John chapter 10, verse 10, I have come that you might have life and have it more abundantly. Jesus wants us to enjoy life. Pero ayaw niya na tayo ay matanikala sa mga bagay na ito. I-enjoy natin yung kotse, pero mabuhay tayo kahit wala nito. Amen po ba? I-enjoy natin yung masasarap na pagkain, pero subukan din natin kumain ng gulay kung kaya natin. Para lang matest natin, mapatunayan natin ano ba ang kailangan at hindi. Alam niyo, minsan ako, nai-enjoy ko yung pamamasahe, kahit 3 naman yung sasakyan ko. Ang tawag po doon, voluntary discomfort. Minsan, doon din ako natutulog sa labas. Hindi doon sa kwartong naka-aircon. Paminsan, hindi ako kumakain ng agahan o kaya ay hapunan. Because I trained myself na kapag dumating yung pagkakataong magugutom ka, kaya mo. Kasi sanay ka. Kaya kong mamasahe. Kaya kahit wala akong sasakyan, mabubuhay ako. Because sanay ako. The point is not poverty, but power. Makapangyarihan ka kasi yung bagay na nasa iyo hindi nakadepende sa kung anong material na bagay ang hawak mo, kung hindi sino ang haring may hawak sa buhay mo at sa kinabukasan mo. Pinapalakpakan po yan, mga kapatid. So tatanungin ko po kayo, in conclusion, naniniwala ho ba kayo na ang tunay na alagad at tagasunod ng Kristong Hari ay hindi galit sa kayamanan? Amen po ba? Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi galit sa kayamanan o sa komportableng buhay, pero hindi tayo alipin at lumuluhod sa kayamanan. Amen. And so I would like to ask you again, who is your king? Sino po ang hari po natin? Yun bang ating tagumpay? Yun bang approval ng ibang tao ang naghahari sa atin? Ito ba yung pressure na patunayan mo ang iyong sarili na magaling ka? Sino ang ating hari? Yung bang ating takot? Yung bang ating pag-aalala? O si Kristo? Si Kristo na naroon sa krus, na nagpatawad sa atin kahit hindi natin alam ang ating ginagawa. Si Kristo ba na tumanggap kahit sa isang kriminal na ang panalangin lamang ay, Panginoon, alalahanin mo ako. Nawa, piliin natin maging hari, ang tunay na hari na dapat at karapat dapat lumuklok sa trono ng ating puso. Minsan kailangan nating iwanan yung paghabol doon sa mga bagay na hindi naman makapagbibigay ng tunay na kasiyahan at kahulugan sa ating buhay. Minsan hayaan mo na. Kung hindi ikaw ang magaling, okay lang. Kung sa tingin nila bigo ka, okay lang, hayaan mo na. Magpakumbaba, mamuhay ng simple at ipagkatiwala sa Diyos
ang iyong buhay, maging ang iyong kinabukasan. Sapagkat yung mga tao na nakatagpo sa tunay na hari ng kanilang buhay, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, sila ang tunay na mapapalad. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen.